Pinagyaman at pinagpala, ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon ay gunitain natin kaisa ng simbahan ang pagkapakasakit ni San Juan Bautista. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista, ang kanyang pagkapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pag-isikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.
Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, namang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, puon, pupurihin, araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sapul pa sa pagkabatay, ako'y iyong tinuran. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nakimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamaya ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, anong hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina, dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na lungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi na niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak
Sasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Di po ba kapag tayo'y nagbabasa, nakikinig, nanunood ng istorya sa pelikula, sa radyo, o kaya sa pocketbook, gusto natin magtapos ito ng maganda. Happy ending. Yung tipong magtatanggupay ang bida, samantalang mabibigo naman ang kontrabida. Yun kasi para sa atin ang hustisya, o katarungan Yung magantimpalaan ang gumagawa ng kabutihan at maparusahan naman ang nasa kasamaan. Pag ganyan ang ending, gustong-gusto natin. Pag hindi, ayaw natin. Hindi magandang istorya para sa atin. Bitin. There has to be a happy ending. Now, hindi po kaya ito'y bunsod lamang ng mas malalim nating pangangailangan at pag-wish na sana nga ay maging happy ang ending ng buhay natin. Something na hindi naman din kasi natin masigurado kahit nagpapakabuti na tayo. Dahil ang realidad ng buhay, alam nating hindi lahat ng nagpapakabuti sa mundong ito ay nagtatagumpay. Kung papaanong hindi rin naman lahat na gumagawa ng masama sa mundong ito ay napaparusahan ng tunay. So hindi nga kaya dito naggagaling yung pagnanais natin ng happy ending sa bawat istorya na narinig, napapanood, nababasa natin, sapagkat hindi natin ito masiguradong makakamit o mararanasan sa buhay natin. Ay nako, kung ganyan ang realidad ng buhay, saan nga ba natin huhugutin ang pag-asa natin for our life to have a happy ending? Palagay ko po ay malaki ang maitutulong sa atin ng ating gospel reading tungkol ngayon sa ating pagdiriwang. Sapagkat kung mapapansin po ninyo ay parang naging napakalungkot ng ending ng buhay ni Juan. Unang-una yung paraan ng kanyang kamatayan, beheading, pagpugot sa kanyang ulo. Hindi ba napakalungkot na niyan? Considering na siya ay napakabuting tao as against sa background ng karakter sa ebanghelyo ng mga masasamang tao. Si Herodes na hindi man lang nakonsensya, si Herodias na nagtanim ng galit kay Juan Bautista at naging sanhipa ng matinding pagkakasala ng sariling anak niya. Ang anak niyang sa tradisyon ay si Salome na sumayaw ng sensual at parang kending hiningi lang yung ulo ni Juan Bautista sa pinggan. Yung mga panauhin dati, nagsawalang kibo at baka natuwa pa nga sa napakatinding kasalanan ng kanilang nasaksihan, pati na yung pumugot sa ulo ni Juan na naging sunod-sunuran sa kasalanan. I mean, hindi ba napakalungkot ng istoryang ganyan? With that as a background, ng isang tao napakabuti naman, lalo pat hindi sinabi sa Ebanghelyo, maging sa mga susunod na chapters nito, kung ano ang hinatnan ng mga makasalanang yan. Hindi naman sinabing nakonsensya si Herodes. Hindi sinabing nagkasakit ng malubha si Herodias. Kung sana'y sinabing napariwara si Salome at napeste yung mga bisita noon ni Herodes, pati ang pumugot sa ulo ni Juan Bautista. You see, walang ganung ending Yung kasamaan na narinig natin. And yet, natuloy ang pagpugot sa ulo ni Juan Bautista na siyang napakabuti sa ebanghelyong narinig natin. O hindi ba't parang napakalungkot ng ending? Pero kung iisipin po natin, isa-celebrate ba naman ng ating inang simbahan ang kamatayan ni Juan, pati na ang kamatayan ng iba pang mga banal na nanindigan para sa kabutihan at nag-suffer para dyan, kung para sa atin at para sa kanila ay hindi naging happy ang ending ng buhay ng mga yan? Basahin niyo po yung chapter 11 ng Letter to the Hebrews na pinamagatan ng ibang mga nag-aaral sa Bible ng Hall of Faith or Faith Hall of Fame dahil dito'y in-enumerate ang mga pangalan ng mga banal na nanindigan para sa kabutihan at nag-suffer nga po para dyan. Mapupuna po ninyo na sa first 30 verses, ito yung mga banal, again, na nanindigan para sa kabutihan at nag-suffer para dyan. Pero, nagtagumpay. I mean, sa mundong ito, dahil sa kanilang paninindigan. Nandyan si Enoch, na hindi daw nasilayan ang kamatayan. Si Noah, na naligtas sa baha, pati na ang mga taong naniwala sa kanya. Si Abraham, na dumami ang lahi, pati na ang kayamanan. Si Moises, na nakapagpalaya ng mga Israelita. Si Samson, si Barak, at marami pang iba na nandiyan nakapagpatame ng mabangis na leon na isinugo para kanin sila, nakapagpatay ng nagliliyab na apoy na inilagay para sigan sila, nakapagpairal ng katarungan, nagapi ang mga kalaban ng mga dayuhan, etc. So, kumbaga, naging happy ang ending ng kanilang pakikibaka.
ng paninindigan nila. Pero pagdating po sa verse 35, you will notice the sudden shift. Sapagkat pagdating sa verse 35, sasabihin naman ang mga nanindigan din para sa kabutihan at nag-suffer din para dyan. Pero, unlike yung mga naunang mga banal na nakaligtas sa kamatayan o kapahamakan, sila naman yung binato hanggang sa mamatay, hinati sa dalawa sa pamagitan ng lagare, sinaksak ng tabak. So parang hindi naging happy ang ending ng kanilang buhay, just like Saint John, who still died in the hands of his enemy despite doing the very will of God. Now, masasabi ba natin na very sad nga ang ending ng kanilang buhay? Come to think of it, isasama ba sila sa listahan na ito sa chapter 11, sa Hall of Faith, sa Faith Hall of Fame, kung naging sad talaga ang ending ng kanilang paninindigan? Come on! In fact, kung babasahin po natin yung ending ng chapter na ito, chapter 11, letter to the Hebrews, sasabihin sa atin na ito, yung mga napahamak, binato, nilagari sa dalawa, tinabak, ito yung mga taong may choice para makaligtas pero hindi piniling makaligtas. Ginusto na rin nilang mag-alay ng kanilang buhay sapagkat ayon sa chapter 11 na ito, gusto nilang muling mabuhay sa mas maganda, mas mabuti, mas mainam na buhay, sa buhay na walang hanggan. Kaya't sila'y nanindigan sa kabutihan hanggang kamatayan dahil ang happy ending ng kanilang buhay para sa kanila ay hindi yung magtagumpay lamang dito sa mundo, kundi ang makasama sa kabilang buhay si Kristo. Yun ang happy ending para sa mga banal. Sa katunayan, yung mga banal sa bandang una ng listahan ng chapter 11 na nakaligtas sa kamatayan, I don't think na nanindigan sila sa kabutihan sapagkat sigurado silang ililigtas sila ng Diyos sa kamatayan. Mas naniniwala ako na mas may kutob sila na po pwede silang hindi iligtas ng Diyos sa kamatayan, pero nanindigan pa rin sila sa kabutihan sapagkat alam nila na ang mas magandang gantimpala ay ang buhay sa kabila. Therefore, sa lahat ng mga banal, hindi na mahalaga sa kanila yung buhay pa sila, yung maligtas sila sa kamatayan, yung mapatunayan nilang tama sila at mali ang mga umaayaway sa kanila, sapagkat ang mas mahalagang ending ng buhay para sa kanila, ang kanilang buhay, ay ang makasama talaga ang Diyos sa kabilang buhay. And I believe na ito ang naging resulta ng pagninilay ko para sa araw na ito sapagkat nitong mga nakarang araw ay nakapagtatanong ako kung may pag-asa pa nga bang maghari pa totally ang kabutihan sa mundong ito habang nabubuhay tayo. Yung ang mga mabubuti ay magantimpalaan pa talaga at yung mga masama ay maparusahan pa talaga. May pag-asa pa ba? Dito na lang po sa bansa natin, nakita nyo naman na basta napaka-impluensya ang nagkasala at alasan, hindi naman nahuhuli, hindi naman nakakasuhan. Makasuhan man, ang tagal, makulong man, masarap pa rin naman ang buhay. At kaunting panahon lang, laya na naman, nakababalik pa nga sa kapangyarihan. Samantalang ang mga nagpapakabuti, habang buhay na mahirap, habang buhay na walang boses, hindi pinakikinggan, walang kapangyarihan. At alam nyo yan. Kaya nga ang tanong ko rin sa inyo, may pag-asa pa ba? Ng pagsisikap ng mga tao sa kabutihan, at least sa bansa natin, ay magtagumpay pa. Lalo pat, ang sabi nga ng isang meme na parang totoo na rin, naglalaban na lang yata dito sa bansa natin ay puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Sapagkat parang sila na lamang ang naglalaban sa kapangyarihan na sinusuportahan naman at kinukonsente, binoboto ng mga Pilipinong ewan. So ano, may pag-asa pa ba? Sagutin po ninyo. Minsan talaga nasasabi ko, wala na. Ang pag-asa na lang, end of the world na lang talaga. Pero hindi naman din masama ang umasa. Dapat nga po tayong patuloy na umasa. Sapagkat nasa panig ng Diyos lagi ang taong patuloy na umaasa. Kaalinsabay nito, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Sapagkat tandaan natin na hindi po pwede magtagumpay ang kasalanan o kadiliman, ang kasamaan, hanggat kahit mayroong isang nabubuhay talaga sa kabutihan. Kasi kapag kahit isa lang ang nabubuhay sa kabutihan at ang nakapaligid sa kanya ay kasamaan, makikita mo doon ang kapangyarihan ng kabutihan na hindi magupo kahit ng napakalaking puwersa sa mundong ito ng kasalanan at kadiliman. Basta kahit may isa. Ibig sabihin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. And aside from this, tandaan natin na hindi talaga kailanman magtatagumpay ang kasalanan sa kabutihan, ang kadiliman sa kaliwanagan, sapagkat
may mas magandang tagumpay na pwedeng maranasan kaysa sa tagumpay na dito lang. Ito ay ang tagumpay na ang Diyos ay makasama natin, maging vindication natin sa buhay na walang hanggan. After all, hindi naman talaga natatapos sa kamatayan ang buhay. Meron itong continuation na walang hanggan. Magkakaalaman lang kung ito'y walang hanggang gantimpala o walang hanggang kaparusahan. Depende sa kung ano ang ating pinanindigan dito sa lupang ibabaw. Manindigan nawa tayo sa kabutihan at huwag mawawala ang ating pag-asa sa mundong ito kahit marami na ang nagpapakasama. Magtagumpay pa rin nawa ang kabutihan, kundi man sigurado namang makababawi tayo sa kabutihan sa buhay na walang hanggan. So hindi tayo uuwing talunan basta tayo mamuhay at manindigan sa kabutihan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samu ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samu ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samu ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong manindigan sa kabutihan. Mapahaba ko pa yung pasensya ko, mapalawa ko pang pangunawa ko, makapagpatawad pa ako, maging mapagkumbaba pa ako. Tulungan mo akong huwag maimpluwensyahan ng mga masamang impluwensya sa paligid ko at hindi ako magapo ng mga problemang naharanasan ko. Tulungan mo kung hanggang sa huli ay manindigan para sa iyo at iasa ang tagumpay ng paninindigan ko sa iyo at hindi sa nakikita kong pwedeng maging resulta sa buhay ko dito sa lupa. Upang hindi man dito magtagumpay ang paninindigang ginawa ko para sa kabutihan mo at para sa pagmamahal mo, makaasa ako na sa kabilang buhay, matatamo ko ito sigurado. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatatandaan mo kung ang mga masamang tao minamahal pa rin niya, binibigyan pa rin niya ng tsansa, tinutulungan pa rin niya na makapagbago pa. Ikaw pa ba na nanindigan para sa Kanya? Ikaw pa ba na mabuting asawa, mabuting magulang, mabuting anak? Ikaw pa ba na nagpapakabuting tao? Ikaw pa bang pabayaan ng Diyos? Come on! Hindi ka na ng Panginoon. Kung mabuti ka, patutunayan niya sa iyo, ipararanas niya sa iyo na mas mabuti siya. Na nakikita niya at tinitingnan niya, na-appreciate niya ang buti mo at ang paninindigan mo para sa Kanya.
Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ngayon ng mga alay, pagkaloob mong ang tuwid na landas na ipinangalan ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya itumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iparintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaprihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito, sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan. Kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pag-asalo sa banal na pakikinabang, ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan. Pagkaloob mong sambahin namin ang ilahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo. Sama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, King of Mercy, world. We trust in you. alalahanin, alalahanin o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalawalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Mahal na Birhen ng Lasal at kapagkasundo ng mga makasalanan, Panalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pagtulong na nagiging dahilan para ma-maintain po natin ang ating simbahan at makatulong din po tayo sa iba. Sa ngayon po, nagpapagawa po tayo ng mga chapels.
So, pinopromote din namin ang bagong product ng Sri Nielsen na Crown, yung riding jersey na maganda sa mga nagbabike, nagmamotor. Ito po ay puno ng mga Bible verses at nagpapakita ng face natin. Kaya nakaporma na tayo, nakatulong pa tayo. Sana po, umili tayo. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.